Personal na kinumusta ni Pangulong Duterte ang mga biktima ng dalawang pagsabog sa Jolo Cathedral sa Sulu. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mismong blast site kahapon. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Live po ito mula sa Jolo. Marisol. Ivan, hindi pa rin magandang umaga dito sa Jolo-Sulu na balot pa rin ng takot hanggang ngayon. Sa gaya nga ng sabi mo, personal na inspeksyon ng Pangulo, ang Jolo Cathedral kung saan nangyari nga ang magkasunod na pagsabog noong linggo na ikinamatay ng 20 at ikinasugat naman ng mahigit 100, kabilang na nga riyan, Ivan, ang pulis, sundalo at mga sibilyan. Medyo tumagal din ang Pangulo, Ivan, ng around 20 minutes doon sa blast site. Talagang tiningnan niya kung saan nagsimula ang unang pagsabog, tiningnan ang magnitude, kung gaano talaga katindi ang naging impact ng pagsabog. At doon na rin sa Cathedral, Ivan, brief na rin siya ng PNP EOD na nagsasagawa ng post-blast investigation kahapon. At doon na rin maraming tanong ang Pangulo, bagamat hindi nga lang natin naririnig ang kanilang usapan, pero kita natin na ang dami niyang tanong doon sa mga post-blast investigators, gayon din kay Secretary of ang kalihim ng DILG na si General Anyo, at gayon din kay Secretary Lorenzana naman ng DND. Pagkatapos ito, Ivan, tumulak naman ang Pangulo para dalawin ang mga nasugatan sa pagsabog. At personal din siyang nakiramay doon sa mga naulila ng pagsabog nga. At sa harap nga nila, Ivan, ay talagang hindi na napigilan ng Pangulo ang kanyang galit at pagkadismaya doon sa nangyari. Napamura pa nga ito, Ivan, dahil talagang sabi niya hindi lamang naman daw sila ang marunong gumawa nito. Kung gumawa raw sila ng anyay evil na aksyon, dapat daw itong tapatan ng evil din daw na aksyon. Alam naman natin na malinaw din ang kanyang, ang balita natin, malinaw din ang binigay niyang direktiba dahil matapos nga siya makipag-usap dito sa mga kaanak ng mga biktima, ay muli siyang nakipagpulong dito sa mga matataas na opisyal ng AFP at PNP na nagpunta na rin dito sa probinsya kahapon para i-oversee na rin ang isinasagawang investigasyon. Natukoy na ng otoridad ang grupo na nasa likod nito, bagamat tuloy-tuloy pa rin daw ang investigasyon na kanilang ginagawa. Itinutukoy ng Pangulo ang ISIS ang nasa likod nito. Samantala, Ivan, sa gitna naman ng pagdadalamhati, hustisya ang hiling ng mga kaanak. Laking gulat na lamang daw sila na masaya pa raw nagsisimba ang kanilang mga kaanak nung linggo nga na para sa 8 a.m. mass nang bigla nga daw nangyari ang pagsabog. Para sa kanila, dapat lamang mahuli ang mga may gawa nito at maparusahan. Ngayong araw naman, Ivan, inaasahang dadalhin na rin sa ibang probinsya ang mga namatay dahil merong iba na bagamat taga-Jolo talaga ay Zamboanga based na rin. At yung iba, yung mga sundalong mga namatay, we understand na maaga. Yung ilan sa kanila ay Sunday pa lamang at kahapon ay inilipad na ang mga ito papuntang Zamboanga. Alam mo, Ivan, kahit kung lilingon ka, literally, may pulis o sundalo kang makikita. Dahil nga sa lockdown ay sinagawa dito sa Jolo, hindi pa rin talagang maiwasan mga ba ng ating mga kababayan. Ivan. Yes, Marisol, yun ang itatanong ko sana. Almost 48 hours since the blast. Ano ang pangkalahatang sitwasyon dyan sa Jolo-Sulu? May nakikita na ba tayo senyales na kahit paano nagbabalik na sa normal ang kanilang pamumuhay dyan? You know, Ivan, this is really very far from the normal situation, na nakikita natin sa Jolo na traffic, maraming tao, parang, alam mo yung parang trade is parang tuloy-tuloy yan. Parang, parang ghost town ang Jolo. Mula umaga kahapon at hanggang gabi sa ating pag-iikot sa area, dahil nga doon sa lockdown na pinapatupad. Plus, talagang natakot na rin talaga ang mga residente, Ivan, dahil yung ilan nga sa kanila sa pagkakaalam natin ay pansamantalang umalis na muna dito hanggat isinasagawa pa ang investigasyon. Lalo pa, Ivan, na meron mga impormasyon na kumakalat na meron pa raw di umano na mga bomba ang i-recover at nakatakda nga raw ipasabog. Pero, pinawi yan ng ating mga otoridad, wala raw dapat ipangamba dahil bukod sa bantay sarado nila ang area, talagang tuloy-tuloy daw ang kanilang operasyon para tugisin nga itong nasa likod ng pagpapasabog, Ivan. Maraming salamat at doble ingat dyan. Marisol Abdurrahman.